bakit ba laging nagsusugal or diretso madaling mangutang? Kasi ang Pinoy kasi may tinatawag na big kill mentality. Big kill? Big kill, yung get rich quick. Ah, 'Di ba? oo nga. Mabilisan. So, bakit sila nagsusugal? Dahil gusto nila kumita ngayon na. Yung mga tao araw-araw nasa casino as if akala mo makakakolekta sila everyday. Kaya nababaon sa utang. Yung mga naghahabol makabawi ng talo, mas malaki matatalo. Ngayon, sa ating mga OFW friends, mga ka-RFF dyan, minsan ang problema yung hindi lang yun eh. Pati yung mga kapatid at pamangkin nyo, sagot nyo din. Abay, ang kawawa kayo. Kayong kawawa. Paano nila sasabihin or parang ibibigay or sasabihin sa kanila na ito na yung limitation ko. Kasi usually, lalo na pag pamilya, mo-offend na sila na, bakit nililimitahan mo ko? Hindi ba ako pamilya mo? I think yun yung hirap na part, lalo na sa mga other OFW, again, the breadwinners, and other ka-RFFs natin na usually inaasahan ng bawat pamilya. Hello mga ka-RFF, Trisha here, and welcome to Ramper Studios, where our mission is to help Filipinos achieve their financial dreams through real stories and genuine conversation. And today, I am here together with our very own Boss Rex Mendoza, Chairman of Ramper Financials. Ayan, welcome po, Boss Rex, to our first pilot episode ng Ramper Studio. So, para sa inyo, ano pong feeling? Meron na tayong podcast. Happy and privileged, and to be part of the first episode is an honor. At syempre, ibang-iba rin if, we have the face of our TikTok channel and, Actually, sa buong duration ko na nagagawa ng short form video, I haven't really introduced myself, guys. Okay, my name is Trisha nga po pala. Kaya yun, nag-introduce na ako here. So here, Boss Rex, the reason why we created this podcast is gusto din kasi natin here sa Ramper na ma-humanize din yung advices, financial advices, and stories na pwede po nating i-share both sa new audience ni Ramper in general at sa mga ka-RFF natin. Kasi I think with this way, mas makakapag-tackle po tayo ng deeper stories at the same time, madadissect din po natin yung, running questions on their mind. Yun lang din kasi yung tingin ko as an audience myself po. Maganda rin kasi yung concept na podcast kasi as you said, medyo mas malalim yung talakayan, mas mahahabaan natin, there can be follow-up questions. I guess very important din na dahil pag medyo usapang ganito, we can simplify things more, di ba? Yung parang real talk ika nga. Kasi pag medyo 3 minutes or a few minutes, ang hirap to keep it within that amount of time na mabibigay mo ba talaga yung lesson, di ba? Siguro to dahil podcast tayo, baka siguro mas magiging educational for our mga ka-RFFs. Okay. So for our first topic, we will be talking about bakit walang natitira, usapang gastos, utang, at pag-asa. And for our first question, Boss Rex, para sa inyo, with your years of experience, not just as the chairman of Ramper Financials, but with all of your, years of experience po, bakit sa tingin nyo, sobrang hirap na hirap ang bawat Pilipino sa pag-iipon? Siguro unique yung situation natin, Trisha, and I'm sure identify ang ating mga ka-RFF dito. Kasi para sa mga Pilipino, talagang sobrang general yung approach na kahit saan ka tumingin, mapa economic, mapa cultural, at lalo-lalo na social. All of these factors talagang hindi naman sa masasabi kong nagpipigil, pero nagpapahirap para magkaroon ng mindset ng pag-iipon. Kasi first of all, yung economic i-tackle natin. Kasi maganda ito, ang gusto nating i-address yung talagang mga masa nating mga ka-RFF. Kasi ang daling sabihin, pag medyo mataas na sweldo mo, medyo may kaya ka na, investment ka na dahil madaling mag-ipon. Pero ang totoo, and I guess that's the reason why alam ng marami, parang talagang advocacy ko na to, na Ramper with a mission to help Filipinos fulfill financial dreams, talagang nakatuon tayo dun sa mga
kababayan natin, mga ka-RFF natin, na hindi talaga ganun ka, sabihin na nating nakakaluwag. No? Isipin mo na lang, Trisha, yung minimum wage ngayon, 610 pesos as of 2024. So, the typical worker spends about 150 pesos a day for meals. Tapos, mamamasahe pa yan, sabihin na natin 100. Magkano na lang yung matitira for rent, for family expenses? At isipin mo na lang kung may isa o dalawang pinapaaral na bata. So talagang hindi talaga kasya. Talagang ang hirap isipin, paano ka pa makakapag-ipon? Economically talagang walang natitira. Okay? But then again, lagi nating sinasabi sa Rampberg, mindset pa din yan. Pag sinabi mo hindi ka makakapag-ipon dahil kulang, okay, talagang yun ang magiging situation mo. Pero pag ikaw, matamnan natin ang bawat isa sa ating mga ka-RFF na pwede. Ngayon, ang magiging tanong, pag inisip ng isang tao, pwede ba? Ang susunod na tanong dyan, paano? Diba? Kasi alam mo, may problema tayo dun sa tinatawag na learned helplessness. Actually, boss stress, I was just about to tackle. Sobrang timely kasi last year, October din, 2024, we posted here at Rampberg at a topic regarding hindi mo kaya mag-ipon YouTube video. Which is same topic lang din. Kumbaga, this is more on, i-dinadissect natin through this podcast. Yun nga, can you talk more about this learned helplessness about Filipino mentality in Singapore? O kasi may mga Tricia, may mga nag-iisip na hindi na nila kaya, hindi posible. Pag sinabi mong ganun, you're going to be inculcating in your own head na imposible. So ano mangyayari? Talaga magiging imposible dahil parang kumbaga binrand mo na imposible. Hindi ka nahahanap ng paraan dahil accepted mo eh. You know, pinakamasakit yung acceptance of the fact. Kasi pag inaccept mo, hindi mo na siya kukontrahin. That becomes your reality. So karamihan sa ating mga kababayan, sorry na lang po sa ating mga ka-RFF, feeling nila, sobrang kulang, hindi ako talaga makakaipon, ganito na ako. So yung acceptance na yon, hindi mo na i-challenge yung situation mo. That's what I call learned helplessness. Kasi parang inaccept mo na yung realidad mo eh. Hindi ka na makakatawi doon. Unfortunately or fortunately, as I may say, meron tayong mga kababayan, mga ka-RFF na nakabangon at nakapag-ipon despite being in the same situation. So ibig sabihin, kaya pala. Bakit sila pwede, but yung iba hindi? So ano ibig sabihin? Two people can be on the same boat, but their mindsets will lead them to the idea na, pwede kong gawa ng paraan ito. Yung kabila naman, ganito na lang to. Habang buhay, isang kahig isang tuka na lang ako. For them to earn, kailangan tumaas yung sweldo nila. But for you, boss, pag tumaas ba yung sweldo nila, makakapag-ipon ba talaga sila? Or kakainin lang din yun yung mga daily expenses nila? Ayun nga sabi ko, napakaganda ng yung question na yun. Kasi, di ba, parang sinasabi natin, economic lang yung problema. Hindi, may cultural eh. So, ibig sabihin, tumaas man ang sweldo mo, like, alam mo yung 610, may pinanggalingan yan, katataas lang eh. No? And that's the reason why I'm not really so supportive of legislated wage increases. I'm not. Kasi it assumes na same productivity lang, tinaasan mo sweldo. Eventually, it will go down to prices. Eventually, it will push up inflation. Which, actually, makakapagpahirap sa lalo mas maraming tao. Mas maganda para sa akin yung hindi legislated yung wage increase. Isipin natin kung paano tayo didiskarte at paano pa rin makakapagtabi or paano natin mapapagaling ang sarili natin para yung pagkita natin hindi minimum wage lang or meron tayong mga tinatawag na side hustles para kumita ng konti. So tingnan mo, pag ang inisip ng isang tao, ito na lang talaga sweldo ko eh. Ano nangyayari? Hindi mo napapansin, nagtaas ng sweldo, pero hindi mo naramdaman. Bakit? Kasi kasabay ng pagtaas ng sweldo, konting inom na yan, lalabas na yan. Konting pagpunta-punta na sa mall, Jollibee na sa mga, sa mga anak. Eventually, kinain din kaagad yung wage increase na yon. Kasi yung ugali, kasunod nung, in fact, feeling ko nga, hindi na nila naramdaman yung pagka-increase kasi pambayad na ng utang yun, nauna na yung lifestyle. So, what I'm saying is, nasa
utak ng isang tao kung paano siya didiskarte, paano ko makaka-side hustle, or paano ko mapipigilan ang paggasta. Kasi issue yan eh, di ba? Yung tinatawag na cultural, issue yan pag sinabi mong nakakaluwag-luwag ka, gagasta ka na kagad. Ngayon, let me be very fair, meron tayong mga ka-RFF dyan, mag-iisip, Boss Rex, ngayon lang nga ako nakatanggap ng ganito, bet hindi ko naman i-enjoy ito or ipapa-enjoy sa pamilya ko. Tama naman yun, pero hindi naman ganun kadalas. Di ba, kailangan sukatin natin paminsan-minsan lang. So, it's still a balancing act. Kasi lagi ko sinabi to, I have a slide that even has this, and then people find it funny, di ba? Wala naman talagang sweldong nagkasya sa taong talagang mahilig gumasta. Di ba? Madali yan eh. Madaling gastusin niya. Ang importante, maisip natin, lifestyle mo ba talaga ang issue o yung sweldo mo ang issue? Sometimes it can be both, pero pag yung lifestyle mo na control mo, yung sweldo issue, may pag-asang malampasan. Actually, Boss Rex, with what you've mentioned, meron kasi ako personally na pinapractice, which we call, I think alam niyo naman yun, which is delayed gratification. Kasi, yun nga, may mga tao na, alam mo, parang make the most out of it. Kaya, minsanan lang naman. Pero yung minsanan nga nila napapadalas. Pero for you, Boss Rex, pag sinabi kasi natin delayed gratification, for me, since napapractice ka siya, and sa ibang tao, medyo mahirap siya, paano niyo siya parang more on ma-promote or may instill sa audience and sa mga ka-RFF natin? Ako, dyan ang natatandaan ko dyan, Trisha, yung tinuro ng nanay ko sa akin. I won't forget. Very simple, pero yung delayed gratification embodied doon sa talagang sinabi niya. Ano sabi niya? Rex, alam mo, dalawang bagay lang yan. Enjoy today, sacrifice later. Or sacrifice today, enjoy later. Ganun lang naman yan eh. You make choices, di ba? So pag in-enjoy mo kaagad, that's instant gratification. Hindi ka mag-enjoy later kasi ginastos mo upfront, di ba? Ngayon, pag medyo may konting sakripisyo ka today, pwede kang mag-enjoy later dahil pinaglaanan mo yung kinabukasan mo. Ngayon, dito sa Rampver, in-improve natin yan. Di ba? Importante dito sa Rampver, hindi naman sa sacrifice today, enjoy tomorrow. Tayo ngayon sa Rampver, sinasabi natin, enjoy the right things today so you can also enjoy the right things tomorrow. Ibig sabihin, pwede ka naman talaga mag-enjoy, pero medyo sukatin natin yan, planuhin natin yan, para yung enjoyment and what we call wellness, no, goes through and through. Kasi, di ba, imagine, ang definition kasi talaga ng wellness, a lot of our ka-RFFs, baka mamaya, hindi nakikita yung definition na yan. Financial wellness is security and freedom of choice. Ano yun? Yung kahit anong araw gigising ka, hindi ka gipit, secure ka. Tapos, nabibili mo yung gusto mong bilhin. Pero ito yung kicker dito. Security and freedom of choice in the present as well as in the future. Yun eh. So in the present as well as in the future. So paano ka magiging financially well in the future? Kung susukatin mo yung present, tatapatan mo para may nilalaan ka for your future. So it's a life of responsibility. So yung ginagawa natin bawat araw, yan ang magdadala, and you capture that with those words, delayed gratification. I-delay mo muna. Kasi pag dinelay mo, magagamit mo yung pera, kikita yung pera, lalaki yung pera, kaysa ginastos mo na, wala nang paglago yun. Oo nga, Boss Rex. Makes sense. Kasi personally din, bago ko ma-practice yung delayed gratification, which is taught by my father naman, masyado siyang mental battle. Kasi as someone na Gen Z and as someone na who recently graduated 2 years ago, parang nasa stage ako na, okay, I'm earning on my own. I get to do what I wish I've done nung college ako. Ina-apply ko siya. But for that, nagkaroon din po ako ng personal timeline na, okay, for the first 6 months, I get to enjoy. But after that, I have to face reality na I have to save or invest just a little. In which, in my personal experience po, nagkaroon ako ng delayed gratification. Like, I practiced it a year ago. And then, pag may nakausap akong friends ko, nagugulat sila somewhat na ito na yung amount na na-earn ko.
yes, I haven't, di ba ako nakapag-travel, di pa ako napuntang concert and what, but if looking to the savings and amount of investment na I have, like compared to them, of course, with my friends, parang makikita mo din yung difference doon. In which, in my case po kasi sa Gen Z, medyo mahirap sa aming i-practice yun kasi we're more like a YOLO. If alam nyo po, you only live once. Kaya, for me, and ako personally na advice ko sa inyo mga ka-RFF at sa other audience natin dyan, sobrang advantage if you started early sa pag-i-invest. Di ba, boss? Yeah. Kasi nga, pag ginasta mo na ngayon, hindi na mag-grow. Diba? Kasi nga, wala ka ng tinatawag na runway. And tama ka, yun ang medyo, hindi naman masasabing sakit, pero yun ang medyo kahinaan ng ating mga kabataan ngayon. Siyempre, masisisi ba natin sila? Nung panahon naman namin, walang Shopee, Lazada at TikTok. Yellow basket, di ba? Wala naman yan. So ngayon, nandyan talaga sa kapaligiran mo, araw-araw, nasa mukha mo, ang temptation. Which is making it harder for today's generation. Kasi hindi lang yung YOLO, may FOMO pa di ba? Pag ikaw, you fear missing out, syempre makikipagsabayan ka. So, pag ginawa mo yun, alam niyo, totoo, nabubudol naman talaga yung marami sa atin. Minsan, napapabili ka ng hindi mo kailangan. Pero in the end, if you just thought about meticulously, ano yung talagang importante sa'yo. So, sa atin, sa Ramper, yun ang gusto nating sabihin. Hindi naman sa gusto natin, magtipid ka ng todo at medyo hindi magiging masaya buhay mo basta nakakatipid at invest ka. Mali naman yun. Pipiliin lang natin yung tinatawag na priorities. What makes you happy, what makes you feel good, and kung ano yung priority, sige, pagplanuhan natin yun. Pero, yung mga luho, yung mga tinatawag na impulse purchases, baka naman pwedeng iwasan natin yan for our future. Okay, thank you so much for that insight, Boss Rex. Ayun, sa ating mga audience and sa ating mga ka-RFF, sana meron kayong takeaway at baon sa mga na-mention ni Boss Rex with regards to savings. So, for our next segment, Boss Rex, we'll be talking about sweldo, bayad, and wala na, a salary to salary living. So, Boss Rex, another mentality ng mga Pilipino usually, or common na nakikita ko din po, is once na na-receive na yung paycheck, it automatically, wala na talaga natitira at all. Paano sa tingin niyo po nabuo yung ganong klaseng paycheck to paycheck cycle sa Pilipinas? Kasi sa atin, parang ang nangyayari, kung pagkano yung sweldo mo, ang tinitingnan mong budget na kailangan mong gastusin is either that or a little more. So, let me explain that further, di ba? Pag ang sweldo mo, 1,000 a day, iniisip mo na yung 1,000, yun yung budget mo. So, syempre, paycheck to paycheck ka kasi every month, ubusin mo yung 1,000. So, kung monthly, ang sweldo mo, like let's say, 25,000. Monthly, 25,000 din ang magiging gastos mo. Ito pa ang ginagawa ng iba nating mga kababayan. 25,000 ang sweldo nila. Feeling nila yung 5,000 dun, pwede na nilang i-project into the future na tatanggapin nila. So, kung ano man ang pwedeng utangin na 5,000 yung hulog, gagawin nila yon. So, again, there's a change in lifestyle na kasi yung perang hindi mo pa kinikita, pera na nasa future pa. Pinul forward mo na gusto mo nang gastusin ngayon. Babiyahe ka, bibili ka ng malaking bagay na gusto mo, uutangin mo pa. So, nangyayari, kulang na talaga. Kasi, in the end, kung anong iniisip mong take-home pay mo, yun ang talagang kailangang ubusin mo. Which is wrong. Kung talagang gusto nating mag-save, mga ka-RFF, the way to think about this is that yung sinusweldo mo, hindi yan talaga yung kita mo. Dapat magtabi ka muna, yung tinatawag nating pay yourself first. Magtabi ka para ang utak mo nandun sa hindi pala 25,000 ang sweldo ko, 23,000 pala. Kasi yung 2,000 is for my future. Not to borrow for something to enjoy today, pero para sa future. So ano nangyayari? 23,000 lang yung pagkakasyahin ko every month. So,
In the end, hindi ko na nakita yung pera, hindi ko nahawakan yung pera, naka-invest na kaagad yung pera, pagkakasyahin ko yung 23,000. Alam mo, Trisha, the truth is, yung pagkakasyahin mo, magkakasya. Kasi akala mo yun lang. Wala ka ng ibang pupuntahan. Yung iba, kaya hindi nagkakasya. Kasi hindi pinagkakasya. So, you spend a little more than what you earn and then you pile up certain loans and borrowings. Okay lang naman yan from time to time. Pero yung sabihin mong naging lifestyle mo na, yun nga sabi mo, paycheck to paycheck. Kasi sa utak nila, yun ang sweldo ko, yun ang uubusin ko. No. You have to pay yourself first, take money out of that salary, and think about it as not yours. Ang proof ko nito, Trisha, very simple. There was a time na ang sweldo mo, 20,000. Diba? Yung 20,000, tama lang. Okay ka eh. Tapos nagka-increase ka, naging 22,000. Diba? Kung kailan naging 22,000, saka ka nagipit. Bakit? Kasi nung tumaas yung sweldo mo, umakyat yung lifestyle mo, a little over 22,000. So yung 20 kasya, yung 22 hindi. Now, project this. May mga kababayan tayo, mga ka-RFF na biglang sumweldo ng 50,000. Diba? Yung dati, 40,000 ang sweldo nila kasya, yung 50 hindi. Bakit? Yung lifestyle, nauna na naman. So, when lifestyle improvements outpace inflation, that is when hindi na magkakasya yung sweldo mo. At pipilitin mo na namang pataasin, and then before you know it, hindi na naman kasya. So, tanungin natin sa sarili natin, bakit dati, nung mas mababa pa nagkasya, kung kailan tumasa ka hindi? So, yan yung mentality. It's all about, again, culture, habits, behavior, practices. Actually, Boss Rex, with what you said, may mga audience and ka-RFF din tayo na example, yung kanilang monthly paycheck is 25,000. Pero they spend more a lot, especially if may access sila sa credit cards, may access sila sa loans, sa mga short loans, to the point na, syempre, napapaisip sila, how would they pay it? Which is yun nga, ina-mention nyo, parang ina-advance na nila yung thinking na makukuha na naman nila yung pera nila. But, yun nga minsan iisip nila na yung babayaran ko is just the minimum. Pero, in reality, magpa-pile up lang siya ng magpa-pile up. I think yun din yung isa sa mga culture ng Pilipino. With that, Boss Rex, ano yung common advice mo dun? Kasi meron din tayong mga ka-RFFs here na may existing debt but they wanted to invest. Is that feasible pa ba na kahit may utang sila, mag-invest sila or tapusin mo na nila yung utang nila before sila mag-go into investing? Ano muna tayo, no? Mag-clarify muna tayo. There are good debts and bad debts. Good debt is when you borrow to get yourself an asset or an investment. But a bad debt is something that you borrow to enjoy something you cannot afford. So let's say, may utang ka dahil bumili ka ng bahay, so may mortgage loan. Umutang ka dahil you invested in a stock, portfolio program. Sa SSS, may ganyan. Yung mga ganyang investment, okay yan. Yung mga ganyang utang, okay yan. Pero yung sabihin mo, umutang ka dahil bumiyahe ka, umutang ka to buy an appliance, umutang ka to buy something that depreciates in value, may issue ako dyan. Dapat bayaran mo na yan. For me, you have to eliminate bad debt before you even invest. Wala kang karapatang mag-invest kung marami kang bad debts. Bakit? Kasi yung bad debt, may interest yan eh. Sure ball yan. Babayaran mo yan. Samantalang yung investment, syempre alam naman natin yung ating experience, it can be volatile, investments can go up and down, and for as long as our runway is long, we're okay. Pero yung utang, surefire eh. It goes against you. So kailangan i-plug mo na yan, yung value depreciation mo because of your loans na merong interest na firm at kadalasan mataas. Eliminate muna natin yung debt. So sa Ramver, we tell people, let us eliminate debts. Then after eliminating debt, let us establish emergency funds para hindi ka naman namimiligro anytime something untoward happens. Then, after that emergency fund,
we have the right to invest. Ganun yun. So para sa akin, eliminate muna natin yung debt, gawa natin ang proper mindset and culture para makapag-save continuously, then it can funnel into investments and growing money. Makes sense. Kasi minsan, hindi ma-classify po ng mga ka-RFFs natin. The usual comments na nakikita ko sa mga YouTube videos and even reels na we have na hindi nila ma-identify what is saving to investing to emergency fund. And ayun nga, parang I think, hindi ko lang po sure kung what is the exact percentage ng Filipino na talagang may debts. Naku, napakarami. Ngayon pa lang, alam mo na, like everywhere we go, like pagbukas mo ng ano mo, di ba, may one hand, lahat ng nagpo-promote, puro utang di ba? So, we see that and it's very, very prevalent. The real fear that I have these days, the internet, online platforms, they have all enabled many things. Now, it's good and bad. We have enabled good things. Unfortunately, we also enabled bad things. Ang daling umutang, ang daling magsugal. So marami umuutang para magsugal. Di ba? So those are the dangers na syempre gusto mong medyo iwasan. And then again, sa akin, kailangan ba legislated? Ihinto nyo yan? Kailangan i-drop ba yan ng Senate and all that? I don't agree with that. I agree with enabling everything and let the person decide. Ang clincher, is he educated enough? Is he disciplined enough? And accountable for his financial track? Yun ang maraming Pilipino bagsak. Diba? So, all the more, they get into bigger trouble. However, if they are educated correctly, if they know what to do, magbabago ang situation natin. Kasi kahit naman nandyan yan, hindi mo yan gagalawin. Di ba? Alam mo na, surefire, delikado yan. Talo yan, sugal yan. Di ba? Ngayon, dapat ang mga nagtatap ng ganyan, gusto ko lang ng entertainment, I have 100 pesos today that I can lose. Sige nga, subok tayo, baka manalo. Pero hindi ako maglalaro araw-araw. Di ba? Yun ang nagiging problema natin. So, dapat we push towards the elimination of debt. In fact, there is a strategy called debt consolidation. Pinag-uusapan namin ito recently na dapat lahat ng utang mo, pagsamasamahin mo, and medyo mag-negotiate ka with a financial institution para ibaba yung interest. Kasi you are going to be moving it to elimination. Debt elimination. So, consolidate natin, eliminate natin. Then after that, meron tayong tinatawag na emergency fund. Sabihin natin, establishment. So, dapat daw, minimum na 3 months of your salary. Which means, pwede pang maging 6 months or 1 year, pero minimum 3 months muna. Iipunin mo para may sweldo kang 3 months. Kunyari, mawalan ka ng sweldo, may 3 months ka para maghanap. May emergency funds ka. May nagkasakit, meron kang 3 months of salary na pang tustos. Hindi yung pag may nagkasakit, utang agad. So, pag meron ka na nitong stability accounts na to, and that's the reason why budgeting and yung tinatawag nating compartmentalization is very important. Kasi yung iba, Tricia, emergency fund, tapos biglang i-invest. Delikado yan. Kasi pag nagkaroon ng emergency, kailangan hugutin mo. Kung hindi maganda yung katayuan ng investment mo, malulugi ka. So, kailangan magkahiwalay talaga yan. So, when you start investing, then you're in a better, stronger foothold. Then you can do the right decisions. Kunyari, you ask a random person, parang na-experience na nilang mag-loan or na-experience na nilang mag-online gambling. Pero, never nilang na masasabi or na, nag-invest ako. Kahit man lang. Kumbaga, mas majority talaga yung mga Pilipino na naka-experience pa netong mang-utang or mag-online gambling kesa sa mag-invest. Although, syempre, mapapaisip tayo mga ka-RF. So, paano ko ma-educate ang sarili ko? Paano ko masasabi na makakaalis ako sa situation na matanggal yung mentality ko na if magkaroon ako ng financial crisis or what, mag-loan ako, tatry ako nung online gambling to really educating them. Kumbaga, saan sila magpipivot? Saan po sila pupunta? Kaya very important sa atin, lagi nating sinasabi, join a good community. Join a community where you can learn, where you can absorb the right habits and practices. And the important thing here is to
parang stay within like-minded people, groups of like-minded people, para medyo may konting tinatawag na internal pressure. Kasi, alam mo, again, ang kalaban natin dito, kultura. Bakit ba laging nagsusugal or diretso madaling mangutang? Kasi ang Pinoy kasi may tinatawag na big kill mentality. Big kill? Big kill, yung get rich quick. Ah, Diba? oo nga. Mabilisan. So, bakit sila nagsusugal? Dahil gusto nila kumita ngayon na. Ang investing kasi, di ba? Maglalagay ka ng pera, maghihintay ka ng ilang taon, retirement, children's education, very long term. Ika nga ang totoong investing is having a platform or portfolio of investments that will grow over time. Alam mo, sabi ni Warren Buffett, may mga nagtanong sa kanya, simple lang naman pala yung strategy mo, bilyonaryo ka. Bakit? Kung ganyan kasimple na sinasabi mong totoong simple, bakit hindi lahat ng tao mayaman? Alam mo, sabi niya, it captured my mind really so much. Ang sabi niya, kasi everyone wants to get rich quick. Mabilisan See, alam mo, nakakapagtaka, parang balikan mo yung chart ng kayamanan ni Warren Buffett. Sumipa talaga beyond age 50. So ngayon, ilang taon na siya? Over 90 na yung mama. So talagang yung compounding niya, ang laki. Ang tagal. Pero ang Pinoy, gusto ngayon Gusto ko, manalo na ako ngayon. Gusto ko, malaki na yung pera ko ngayon. Kaya nagsusugal. And gustong tumanggap ng pera na hindi naman pinaghirapan, utangin ko na. Tsaka actually, Boss Rex, para sa iba, ang common misconception nila, yung investing, parang pinagandang term mo lang na gambling. Can you debunk that, Boss Rex? It's very different. Kasi alam mo, ang gambling is a game of chance. A game of chance where, unfortunately, the numbers are stacked against you. Alam nyo, wala akong kilala na talagang yumaman sa gambling. Except yung may-ari ng casino. Di ba? Yung may-ari ng casino kasi law of large numbers yan. Tama, may makakatsamba, mananalo ka ngayon. Ang problema sa mga nananalo, akala nila araw-araw yun. Probabilities ito The probabilities are legally stacked against you. So, the more you play, the more you will lose money. Sigurado yun. Kaya mas maganda pa yung tinatawag nating mga naglalaro. Ito naman po, aminan na lang. Marami naman din sa atin. Kahit ako, personally, when I go on travel, syempre, nasa mall na ko ka. Gusto mo kahit papano makapagsugal ng kon. Experience lang ba, Trisha? So, I bet, manalo-matalo, okay yun. Pag nanalo ako, hindi mo na ako makikita doon uli. Kasi, nanalo na ako I know that the numbers are stacked up against me. So, I was extremely lucky by winning. Hindi ko na inisip na ulitin ko yun. Ang casino, diversion, entertainment ang sugal. It is not a source of income. Yung mga tao araw-araw nasa casino as if akala mo makakakolekta sila everyday. Kaya nababaon sa utang. Yung mga naghahabol makabawi ng talo, mas malaki matatalo. Yun nga yung nakikita ko din usually, Boss Rex, na parang, talo ko ngayon, balik ako bukas, utang ulit ako, baka mabawi ko siya. Hanggang sa naging repeated cycle na wala na, nabaon na talaga siya sa utang. And personally, it's sad na maraming Pilipino na baon sa utang. Kahit hindi casino, guys, kahit the simple yung weteng, may mga ganun din na mentality. When it comes talaga sa Pilipino talaga, parang mas kilala po talaga tayo as yung baon sa utang kesa sa mas financial literate. Kasi ako naman, mabalik ko lang, Trisha, di ba? Ang investment, kakaiba. Ang investments, yes, may risk yan. So, may tinatawag na low risk, may tinatawag na high risk. So, low risk, sigurado ka yung interest mo, fixed income kikitain mo. But, mababa, kasi low risk Pag low risk, mababa ang interest. Pero, sigurado. Ngayon, pag medyo mas mataas ang risk, yung mga stocks, lalo na mga currency, mga tinatawag nating commodities, these are investments pero high risk. So ano ba talagang dapat gawin ng bawat tao? Dapat medyo balansehin mo yung risk na naaangkop sa sarili mong pananaw, sa sarili mong timpla, sa sarili mong kakayanan. Tapos,
doon mo ilagay ang pera mo. Which means kung medyo balanced ang gusto mong position sa risk, o di ba syempre may fixed income ka, may stocks ka, and then over time lalago yan. Kasi hindi siya sugal eh. Ako, pag bumili ako ng stock, ano iniisip ko? Bumili ako ng Ayala Land. May-ari ako ng Ayala Land. Ang Ayala Land, kumikita ang korporasyon. Maaring bagsak ang presyo niya ngayon dahil sa mga nangyayari. Bagsak ang presyo niya ngayon dahil sa sentiment, dahil sa economy. Maraming dahilan kung bakit magiging bagsak ang presyo. Pero Ayala Land is Ayala Land. Yan ang may-ari ng pinakamagagandang mall sa bansang ito. Yan ang may-ari ng mga growth centers in Makati, BGC, Cebu, Davao. Ba't hindi ko siya tatayan? Pag may-ari, sugal ba yun? In a way, makikita mo volatility in terms of price performance. Pero hindi, may-ari ako. Nagninegosyo ako with the leaders of that corporation. So, iba siya. So, Boss Rex, maiba naman tayo. Ano naman natin when it comes sa market ng Philippines ngayon, medyo bagsak tayo. But, I think, napapaisip din yung ating mga RFF and sa other audience natin na, is it an opportunity to go investing right now? It's always the right time. Lagi ako naniniwala, there is a way of investing that is constant, no? Kasi ngayon, sabihin na nating mababa, medyo bagsak ang Pilipinas. Opportunity nga yun eh. Kasi hindi naman laging ganyan. Yung mga opportunities na ganyan, nangyayari yan. And, based on my experience, mga tipong once in every 10 years. Nangyayari yan. 1980s, nung bandang 1984 to 86, bagsak na bagsak tayo. Pero pagdating ng 86 to 88, lumipad. Diba? 1990s, bumagsak tayo noong 1997, 1998. Pero pagdating ng 99, year 2000, umakyat na naman. Dire-diretsong pag-akyat until ito na nga. Medyo bumaba na naman tayo because of COVID. No? Meron pa palang 2008, yung World Financial Crisis. So every decade, meron niyang tinatawag na dips. And if I can always look back, pag inisip mo, sayang pala, no? Kasi yung dips na yon, those were the best times to invest. Ganun tayo ngayon eh. Nandun tayo dun sa dip. Pero parang alam mo, totoo lang po, no? Pag nandun ka dun sa dip na yun, nakakatakot din eh. Pero kung iisipin mo, ilang beses na tayo nakaranas ng ganyan, dapat matapang na tayo kasi alam nating babawi. But, ang lagi namin sinasabi sa Rambert, wala naman tatalo talaga sa tinatawag na diversified investing. Kasi sa Rambert, pwedeng metaya ka sa Pilipinas. We believe na mura ngayon ang ating securities, mura ang investments at positioning. It's a great time, great opportunity. Pero maganda ring tumataya tayo sa ibang ekonomiya. Like Asia is up, Vietnam, China, the US, technology is up. Meron tayong thematics, hindi lang geography. So, pag ang yung tinatawag na portfolio ay diversified, habang challenge ka sa Pilipinas, kumikita ka sa ibang lugar. Habang challenge ka sa iyong investments dito, kumikita ka sa kabila. So, ang ibig sabihin, kailangan yung portfolio mo diversified. And that's what we teach also. No? Ika nga opportunities lie every time, but the important thing is to be able to have a balanced, diversified portfolio. So, you will always have opportunities while there are challenges. So, Boss Rex, ma-dissect mo lang natin kasi baka hindi aware yung ibang audience and ka-RFF natin. What does diversified investment mean? Ang ibig sabihin ng diversified kasi, parang kumbaga sa, nakakalat yung investments mo. Kasi, pag sinasabi natin hindi diversified, siguro nga, as opposed to diversified, yung isa, concentrated. Kumbaga, naka-invest tayong lahat, isang stock lang. Pag yung stock na yon nalugi, edi lugi ka. So ngayon, isipin mo, ano kaya 10 stocks na lang? So okay na, diversified ka, 10 stocks. Yung 10 stocks na yun, nasa Pilipinas lahat. So pag bagsak ang Pilipinas, bagsak din yung 10 yun. So, para mag-diversify, you now go to other places. Like, siguro maganda ang China ngayon, nagre-recover, Vietnam. So,
kuha tayo ng investment na Asia-focused. Tapos, meron din namang US-focused. Pero aside from geography, Tricia, maganda rin yung mag-invest tayo sa technology. Diba? Yung tinatawag na artificial intelligence. Wala tayong stocks na ganun dito. So, kailangan maghanap tayo ng mga instruments na makakapagbigay sa atin ng opportunity to take up these investments na nasa ibang lugar. Ang lamang natin sa Ramper, no, nakakatuwa ito dahil alam nyo, swerting-swerting ating mga ka-RFF. Nung ako bata-bata, Tricia, ang minimum na investment sa mga funds that invest in geographies like the US, thematics like consumer, financials, technology, minimum yan 1 million per investment. 1 million yan. Nung panahon ko ngayon alam mo ba, for as low as 1,000, pwede na. So, ngayon, ang sabi ko, wala nang excuse to have a diversified portfolio in the Philippines and grow this over time. Pwede kahit sino sa ating mga ka-RFF. Meron nga tayo, Tricia, security guard naka-invest kay Ramper, diversified portfolio. So, anong excuse nyo? Diba? May bus driver tayong kliyente. Kaya yun. So, parang siguro naman nakakaya kung tayo'y manager or empleyado sa isang kumpanya, wala tayong investment. Samantalang ito, may mga kababayan tayong ganyan na nakapag-invest na. Kaya again guys, here at Ramper, we're open na as low as 1,000 pesos, pwede ka na mag-invest. And you can visit Ramper online. Actually, ilalagay lang namin sa description box yung kanyang link if you want to access Ramper online. Okay. So, maiba naman tayo, Boss Rex. Okay. Another segment that still revolves around the culture ng mga Pilipino, which is the kulturang tulong, blessing, and burden. So, yung culture natin here in the Philippines na kailangan mong, parang obligado kang tumulong sa pamilya. Actually, you also tackled this po last year din, 2024, na sinasabi niyo na there are 5 stages of kultura tulong setting, which is first, appreciation, second is anticipation, third is expectation, fourth is entitlement, and fifth is dependency. I think sa part na to, maraming makaka-relate, lalo na sa mga breadwinners and man of every family. So, can you explain it even further, Boss Rex? Alam mo, Tricia, iduduktong ko to dun sa kaninang one of the reasons why hindi nakakapag-ipon ng mga Pilipino. Lalo na ngayon, marami tayong tinatawag na nasa gitna nung sandwich generation. I don't know kung narinig mo na ba yun? Sandwich generation. Ano ba tong sandwich generation? Ito daw generation na nakikita natin which is prevalent in our economy today. Yung generation namin, maybe not as old as me, even as young as like 40 years old, 30 years old. Ang situation nila ganito. Inaalagaan nila yung mga magulang nila, pero may pamilya na rin silang kailangan alagaan. So, nakasandwich sila sa gitna. Di ba? Dati kasi, kung ang mga magulang mo nakapag-ipon, nakapag-invest, hindi na sila dependent sa'yo. Pero karamihan po ng mga Pilipino, ang ginawang retirement plan, anak. Di ba? Paaral ako ng anak, damihan ko ang anak ko, pagtanda ko, aalagaan ako. So, umaasa sila. Doon naman sa pamilya, syempre, magkakaasawa at anak ka, magkakaroon ka ng sariling pamilya. Syempre, alagaan mo yung pamilya mo. Kaya sandwich generation sila. Ipit sila sa gitna. And feeling nila, nagkakaroon ng tinatawag na toxic dependency. Yung sinabi mo kanina. Toxic dependency kasi wala kang magagawa Kailangan ng tulong, tinulungan mo. Ang problema na sasaad po ito sa isang libro na yun nga ang title, Toxic Dependency. Sorry, isa-isahin ko lang yung sinabi mo kanina. Number 1, appreciation. Pag una kang nagbigay ng tulong, masaya pa sila. Di ba? They are thankful, they are grateful, magpapasalamat sila sa iyo. Sa pangalawang pagkakataon na nagbigay ka, anticipation. Inaasam na nila. Nandun na yung pag-aasam. Kasi, 2 beses mo na silang tinulungan Sa pangatlong beses mo silang tinulungan, hindi na asam. Asa na. Inaasahan na nilang may dadating. Kasi expected na Ginawa mo na, thankful sila, inasam nila.
pinaunlakan mo pa rin. So ngayon, expectation na. Yung expectation, inaasahan na nila. O ano nangyari ngayon yung susunod? Entitlement na. Ano ba yung entitlement? Feeling nila, deserve na nila yan. Hindi na yan basta-basta ano. Ang sinasabi sa entitlement, parang karapatan na nila. 'Di ba? Parang kailangan na nilang tanggapin sa'yo na parang hindi na nila kailangan asahan. Deserve na nila yon. At pag yon, konting pagkakataon pa, gumraduate pa, dependency na. So ano ibig sabihin ng nandun na tayo sa level ng toxic dependency? Obligasyon mo na. So ngayon, with all of this, tapos parang napakasama ko naman kung hindi ko alagaan ng nanay ko. Napakasama ko naman kung hindi ko masyadong gagampanan yung role ko as a parent. Ngayon, sa ating mga OFW friends, mga ka-RFF dyan, minsan ang problema yung hindi lang yun. Pati yung mga kapatid at pamangkin nyo, sagot nyo din. So that is even worse, no? Medyo lumapad pa yung sense of responsibility natin. Abay, ang kawawa kayo. Kayong kawawa. Dito sa cycle na pinag-usapan natin, in the end, abay, responsibilidad nyo pala yun. Or, masakit man pong sabihin, kasalanan din pala natin. So again, ako, I would presume, dapat mag-suggest din tayo, Trisha, ng solution. Ang solution dito, budgetan nyo. O magbibigay ako sa magulang ko ito. Magbibigay ako sa mga pamangkin ko o sa kapatid ko ito. Hanggang doon lang, lagyan nyo ng limit. Kasi pag hindi nyo nilagyan ng limit, no, ginagawa nyo rin ng paraan para sila maging dependent sa inyo. At pag naging dependent sila sa inyo, kasalanan nyo pa yun. Kasi pinamihasa nyo. So, although ang kailangan, matulungan natin sila para makatayo sila sa sarili nilang paa, para sila magkaroon ng tinatawag nating accountability for their own financial track. Hindi nyo pasan ang daigdig. In the future, magsisisi kayo dahil ako, ang dami po nating kakilalang ganyan, ano? Yung mga OFW friends natin na nakapanayam namin na tumulong sa pamangkin, nagpaaral ng ganun. Abay, ngayon po hindi man lang sila pinapansin nung pinaaral nilang pamangkin. Kasi hindi ka nagtabi para sa sarili mo. Umasa ka na tutulungan mo silang lahat at susuklian ka nila. Abay, non-guaranteed contract yun. So pagdating ng panahon na wala kang sasandalan, sino may kasalanan? Ikaw din yun. So kailangan budgetan po natin ang ating ibibigay, ang ating itutulong para responsable tayo at sila naman maitulak natin para maging responsable din. Actually, Boss Rex, lalo na sa mga breadwinners or inaasahan ng bottom nila, I think ang mahirap doon is paano nila sasabihin or parang ibibigay or sasabihin sa kanila na ito na yung limitation ko. Kasi usually, lalo na pag pamilya, mo-offend pa sila na, bakit nililimitahan mo ko? Hindi ba ako pamilya mo? I think yun yung hirap na part, lalo na sa mga other OFW, again, the breadwinners, and other ka-RFFs natin na usually inaasahan ng bawat pamilya. So, meron ba kayong advice kung paano nila i-break into that? Well, the real answer, no, ang talagang sagot dyan, is financial education. Dapat magpakisamahan tayo. Yung magulang ng OFW, dapat makisama rin ng mga anak. Hindi tumutubo sa halaman ang pera. 'Di ba? Pinaghihirapan yan. So, kailangan yung mga anak talagang responsable din. Alam nilang hirap ang magulang, dapat katulong sila. Even ang ating mga magulang. Kailangan masabihan din natin na kahit nakakaluwag-luwag ka, kailangan pag-ipunan mo din yung future mo. 'Di ba? So, all of these will teach people na meron silang responsibilidad sa sariling kapakanan nila. Pero let's face it, Risha, ako naman practical lang din. Sometimes, it can be too late for some. 'Di ba? Yung may edad na yung parents, talagang walang maasahan, yung ibang kapatid hindi nagbibigay, ikaw lang. Pag hininto mo yung binibigay mo, kawawa naman talaga yung magulang mo. Okay? So, dating ng mga ganong panahon, talagang kailangan mag-adjust tayo. Kasi, nandun we are where we are, at gagawan mo na ng paraan para kahit papano, maibsan mo na lang yung burden. However, ang sinasabi ko lang po, it has to stop.
It has to stop. And I can say, in many families, kailangan sabihin mo sa sarili mo, it stops with me. Ano ibig sabihin nun? It stops with me. Bakit? Gagawa ko ng paraan para may investments ako na hindi ko aasahan ng mga anak ko. Ang mga anak ko, dinala ko sa mundong ito, responsibilidad ko. Kailangan lumaki silang responsable sa buhay nila, makapagtayo sila ng sarili nilang pamilya, makapagpundar sila ng sarili. Pero kung ano man ang magiging buhay nila, hindi ako magiging dependent kasi gagawa ako ng paraan para independent ako. Hindi nila ako aasahan. At yung mga anak ko, ganun din dapat sa mga anak nila. So ano mangyayari? It stops a vicious cycle. Kasi the cycle continues eh. Yun ang nagiging problema natin at palala. So much so na pag meron kang kamag-anak, kapatid na OFW, abay, kanya na. Diba? Siya na yung responsable. Mali po ang ganun. Dapat it stops with me. Budgetan mo sarili mo for your future. Budgetan mo din sila para responsable ka sa outcome. Diba? Kasi sabi ko nga, mahirap po yung dependent din. Ikaw na lang ang lumagay dun sa may edad na umaasa sa anak. Abe, marami tayong beses nakarinig yan eh. Yung nasa opisina ako ng isang kaibigan ko, di ba? Nasa telepono. Anong sinasabi? Kuya, sa'yo naman si tatay. Ang tagal na sa akin eh. O di ba alam mo na, ang pinag-uusapan, parang pinagpasapasahan siya. Di ba? Kasi pag ikaw, matanda ka, wala kang pera, magpapasapasahan ka. Bakit? Mabigat ka eh. Eh ako, Trisha, nakapag-ipon ako. Responsable naman ako, napaaral ko ang anak ko, magaganda ng buhay nila. May investment akong sarili. Makakatayo ako sa sarili kong paa. So ano ibig sabihin? Sabi, mahal nila ako. Di ba? Mahalin ako yung, hindi ako kasi pabigat eh. Alam mo, may nagsabi sa akin, Rex, grabe oh, nagkasakit ako. Hindi man lang ako binisita ng mga anak ko. Eh paano? Alam ko, pag binisita ko, sagot nila gamot mo eh. O di ba, magagastusan sila. Eh pero ako, kahit wala akong sakit, palagay ko bibisitahin ako, Trisha. Kasi di ba, yung mga dumidikit, maaambunan, di ba? Lalo na, maalagaan ko mga apo ko, ma-spoil ko, kasi pinaghandaan ko ang sarili ko. So let us break the cycle, mga ka-RFF. Baka pwedeng mag-umpisa sa inyo yung pagtapos ng sandwich generation na ito. But with that sandwich generation, actually, boses, ngayon ka lang narinig yan, mga ka-RFF. I think, sinisimulan na siya ng mga Gen Z and Millennials sa paningin ko. Kaya, kahit sa simpleng TikTok, simpleng conversation, or kahit close group discussion, nagiging talo pa rin siya kasi with each generation, iba-iba talaga yung POV nila. Pero yun ang maganda dun, Trisha. As you say, yung generation mo is beginning that. I hope it really continues. Pero kailangan balancing act din ha. Kasi meron naman akong nababalitaan ng mga Gen Z naman. Masyado naman makasarili. Di ba? Yung pinaaral ka ng magulang mo. Pero ako to, magbabiyahe ako, mag-ano ko. Hindi. Kailangan kahit papano mag-contribute ka naman, di ba? Habang meron ka dapat extra, nakakatulong ka din. Not to make them dependent on you, but to give a little extra para lang makagaan sa kanila. For example, di ba? Sabi ko, yung mga Gen Z na yan, biyahe kayo ng biyahe. Alam nyo, guys, my pride, ito, I sometimes hate to do this sharing kasi parang too much of the benevolence of the speaker, but I have to share it because it's true, it's real. You know, nung bata ako, nagtrabaho ako, nakapag-ipon ako, nakapag-invest ako ng konti. The luck that I have, actually, yung aking mga magulang, pati yung favorite auntie ko, alam mo, may favorite auntie ako, Trisha, yung nung bata ako, siya yung sandalan ko. Pag medyo may challenges ako, siya yung naglaan para mapasaya ko in my most challenging times as a child. Alam mo ba sila? Naibiyahe ko international. So, si Uping Meli, hindi makakabiyahe yun. Hindi yun makakapunta ng Hong Kong. Hindi yun makakapunta ng ibang bansa on her own. Pero dahil may konting ipon ako noon, na naramdaman ko, parang ligaya ng mga matanda na sila eh. Hindi na nila magagawa for themselves. So, ibinyahe ko sila. My parents, binyahe ko Seoul, South Korea for the 1988 Olympics. Tandang-tanda ko yan. And yung
biyahe na magkakasama sila dahil gusto nila yung magkakapatid sila. Sinagot ko yun. And years later, I realized now, di ba? Kung hindi ko ginawa yun, wala na sila eh. Wala na sila ngayon. Hindi ko na yun magagawa. Alam nyo, meron tayong opportunity. Gen Zs, meron kayong opportunity na kahit papano paligayahin ang mga magulang nyo. Ngayon, kung gipit kayo, puro kayo utang, lalo wala kayong magagawa. Pero kung maging responsable tayo, makaipon tayo ng konti, magkaroon tayo ng paraan para kahit papano masuklian natin yung gandang loob ng mga magulang natin. Pinaaral tayo, pinakain tayo, binigyan tayo ng buhay. So kahit papano, pag yun ang paglaanan nyo, hindi nyo pagsisisihan. Iba po yung memory na alam mo through you, nakapagbiyahe sila, sumaya sila. Huwag naman yung laging kayo-kayong Gen Z ang laging magkakasama. Isama nyo naman ang mga magulang nyo sa trips nyo, isama nyo yung mga kapatid nyo na hindi magagawa yan on their own, yung mga ganun. Para, again, lagi pong importante ito sa atin sa Ramper, no? Yung mga ka-RFF. Money is not the end. It's a tool. And for us, it's a tool to bring happiness to family, special people, and loved ones. Very important po yun. Kasi in the end, baliwala ho yung pera eh. Yung pera is a tool for something else. It's a leverage for happiness. I'm not saying, a lot of people will say, oh, money cannot buy happiness. Maybe they don't know where to shop. Hindi po. Naniniwala din ako doon. Pero, pag may pera kayo, ang mga experiences, mas lalong nagiging happy. It is an enhancer. It magnifies. Diba? So, ang tao po na mabait, napapabait pa lalo ng pera. Ang taong bastardo, pag nagkapera, lalong magiging masama. Kasi he will use money for the wrong thing. So, in the end, money is a personality magnifier. So, watch out how you magnify yourself with money. So, para sa'yo, boss, ano siya? Good gastos. Yeah, Pagka, exactly. Nag-give back sa parents. Kasi, ayun nga, as a Gen Z myself, thankfully naman, no, Boss Rex, hindi ako nire-require ng magulang ko. Kasi, kung sino ko ngayon, hindi ko kasi masasabi, Boss Rex, na I'm really, really super financially literate, but I'm starting. Okay? I mean, it's not a bad start. Actually, it's a good start pa nga eh. Kasi I get to influence my friends then when it comes to, like, yung mga simpleng bagay lang na, yung mutual funds, hindi nila alam yun, Boss Rex. Parang sa akin lang nila naririnig yun. Ano yung mutual funds? Kasi all this time, stocks lang alam ko. Crypto, yun lang ang alam ko. And with that, even if hindi ako directly, inoobliga ng magulang ko, I think the simple treats lang, treats sa labas, umuwi ako, okay, the dinner is on me, pasalubong. I think yung mga ganong maliliit na simpleng bagay would make our parents feel na they feel loved din, even if you're earning on your own. And kaya yun guys, sa mga kapwa Gen Z ko na ka-RFF na hindi inoobliga ng magulang, for me, sobrang swerte natin everyone. Kasi even if we're the generation na who's starting to be financially literate, there are still some Gen Zs na stuck on that situation na inoobliga pa rin ng magulang. But I hope, no, ito naman is parang wish ko din to everyone na time will come na makakapag-ipon din tayo on our own, invest on our own, have our emergency funds on our own for that reason. And yeah, for our next segment, okay, again, we're going to pivot back, but it's more like a pahabol. Para sa iyo, Boss Rex, ano yung mga silent killers na utang? Kasi, di ba, parang ang daming, sa tingin ng other RFF natin and viewers, pag sabi natin utang, parang kailangan big amount. Pero meron tayong mga silent killers na ang liliit na amount lang niya, but it piles up. There's so many of that. At kung hindi tayo conscious, yan ang kakain, di ba? I always say this, lalo na dahil nga technology-driven tayo sa ating pang-araw-araw na buhay ngayon, yung mga Gen Z, di ba? Alam nyo, ang dami nyo sinusubscribe ng mga app. Subscribe kayo ng subscribe. Nakalimutan nyo na, hindi nyo na ginagamit, pero bayad pa kayo ng bayad. That kind of consciousness, no? Maliliit yan, hindi mo napapansin, pero it eats up on your bottom line. Pangalawa, di ba? Very exposed tayo, di ba? Lalo na
Sasabihin sa'yo ni Lazada, sasabihin sa'yo ni Shopee, Temu, Shine, lahat yan, ang dami-dami. Ano sasabihin sa'yo? 'Di ba? 12 months to pay. Di ba? Yun, killer yun eh. Actually, it's a loan, ha? Akala lang ng iba, ito yung presyo, dinivide niya ganyan, walang interest, 12 months to pay. Alam niyo, hindi nila sinabi, if you pay cash, mas mura. So, ano ibig sabihin? May embedded na interest yan, hindi nyo lang alam. At anong ginawa nila? Ginawa nilang affordable para madali kayo mag-decide na bibiling ko yan. Kasi kung yan, kunyari, 12,000, parang ang bigat. Hindi mo gagawin. Pero pag sinabi niyang 1,000 a month, diba? Ayaw, mura. Alam mo, hindi siya mura. Ginawa nilang affordable. There's a difference. Ang mura is cheap. Ang affordable, kaya. Magkaiba yun. Ginawa nilang kaya. Kaya mas madali niyong gagawin. So ngayon, ang dami mong hinulugulugan na ganyan, all the while pala, ang dami mo nang kailangan bayaran. Tapos bubunuin mo yun. Parang it becomes, kaya hindi na kasya sweldo mo eh. Diba? Kasi ang dami mong pinagbabayaran kung ano-ano. Diba? So, again, in the end game of all this, anong kailangan? It's consciousness. Checkin nyo po, ano ba yung mga apps na yan na nag-subscribe kayo, alin yung pwede nyo nang i-discontinue. Kasi, alam nyo yung style ngayon, style yan ang lahat eh. Yung, 30 days free. Diba? Gagamitin mo na 30 days, akala mo okay, diba? Pagdating nung 31st day, chinarge ka na. Hindi mo ngayon alam. Hindi mo na siya ginagamit, 1 taong ka nang na-charge. So, be careful with that. All of these things put up a big barrier to your wealthy future, to your abundance in the future. So, bantayan natin ang ating sarili. Pero, syempre, Boss Rex, I think yung mga subscriptions, may mga ibang RFFs na kailangan talaga nila. Pero, parang hindi lang nila ma-put into line yung sobra sa sakto lang. Paano nila masasabi na, meron akong current binabayaran 5 subscription app. Sobra ba yun? Kulang pa ba ito? Dalagang paano babawas mo dito? Kasi minsan, inisip na, lahat naman ito kailangan ko eh. Yeah. Ang nagsabi niya na lahat kailangan mo, ikaw na. Diba? Alam niyo, ito po, in all honesty, all of those apps, exposed din naman ako. All of those apps gusto ko din gamitin. Pero there's a difference, di ba? Pinipili ko. Kasi may mga apps na free. Yung free na may commercial, may ganyan. Tinitiis ko yung commercial. It's an inconvenience I can go through because I don't want to pay. Ngayon yung talagang kailangan ko. Ano yung determinant dito, Trisha? Pag hindi ko ginamit ng 1 buwan yung app, idadrop ko yun. Kasi hindi mo ginamit ng 1 buwan eh. Ibig sabihin, you can live without it. Ngayon, dahil nakita mo, meron pala, tapos gagamitin mo. Ginamit mo lang dahil nagbabayad ka na. Mali yun. Kailangan yung talagang kailangan mo lang. So, in the end, what if you limit yourself to 3 subscriptions? So, it has to be earned. So, yung 5 or 10 na gusto mong maging subscription, pipili ka ng 3. Alin yung 3 dyan? So, even for those, you budget. Even for those, you set aside what you're able to spend. Or else, it's open-ended. Alam mo, minsan, mga $3 a month, $5 a month. Akala mo, baliwala yun. 300 pesos a month yun. Diba? Yung mga subscriptions mo. Ako nga, nakakatuwa. Tanong mo sa mga anak ko, minsan, ginagamit ko yung mga app nila. Diba? Sila yung nakasubscribe. Ako nakikigamit lang. Parang ganun. Di libre ako. Sila nagbabayad. Kasi sa amin, syempre, mas exposed kami ngayon sa technology. Like, para sa amin, lahat kailangan namin subscription sa ganito. Sa ganito. Minsan pa, kailangan namin, gusto namin pinakamagandang feature. Pero yun nga, can't you look for the best free alternative? I think that's a challenge I have to many. Kunyari, ito yung app. Alam mo, may kahaling tulad yan na libre. Now, yung paid at saka yung libre can have a difference. But is it enough for you to pay for it? Diba? Is it enough for you to upgrade to the next level? And in some apps, it's not worth it. But aside from the subscription, Boss Rex,
syempre, I think yung subscription kasi more on mag-fall sa aming millennials and Gen Z. But for the older generations, meron ba kayong silent killers for their... Ganun din. I mean, well, on a regular basis, people my age or even younger, they go to the mall. And then, yun, may offers nga, yung mga credit cards, di ba? 12 months to pay, 18 months to pay. So you really think it becomes affordable, di ba? Pero, nagiging utang din yun. The other silent killer na kailangan isipin din natin, and then conscious people can check this out. Yung free time natin, that's a killer for many Filipinos. Pag ang Pinoy binigyan mo ng free time, gagastos yan eh. Why? Kasi ang sagot natin, entertainment. When you have free time, tatapatin ko kayo, Filipino, more often than not, 80% of the time, he will look or she will look for entertainment. And entertainment costs money. You watch a movie, you go to the mall, entertain mo sarili mo eh. Di ba? Now, if you can switch from entertainment to learning, reading a book, watching a podcast, di ba? Learning something. Ang dami pong video, ang daming materials on the internet right now. Both on Google, both on AI, ChatGPT, or even YouTube, even TikTok, basahin nyo or panoorin nyo yung mga tamang mga bagay. You will learn and you will become a better person. So, walang gastos yung learning. Yung entertainment, meron. Pero imaginein mo, there are 52 weekends in a year. How much of those 52 weekends did you spend for? And how much of those 52 weekends gave you money? Diba? Kasi feeling mo, bakasyon ayaw mo magtrabaho. Yung trabaho, Monday to Friday, yun ang nagdadala ng sweldo. Pero yung weekend, yun ang nagdadala ng gastos. Happy ka pag weekend. Diba? Pero, ang totoo, dapat isipin mo, how can I extend my weekend for education? Then you spend less, then you become a better person. Then you earn more. And the cycle continues. Tingnan natin kung paano natin dinidevote ang ating oras to learning. Actually, may nakikita din akong mga videos or even sentiments na lalo na yung mga nag-work from home, wala silang gastos sa bahay. Not until weekend comes. Talagang mga gastos nila, parang tinapatan na lang din nila yung buong week na ipinahinga nila. Exactly. Diba? Mm-hmm. Pero may mga good thing naman na Filipinos na literally hustlers, na yung free time, ginagawa nilang way to generate income. Yan. Kaya tinatanong ko yung dancing mo ba na-translate into income, hindi ba? Yes, actually. Yun. Important yan kasi you get the workout, you get the exercise, you get to be with friends, you do something you love, and you earn money out of it. Can you imagine pag ginawa mo yun throughout a span of time that's long enough? Then, di ba, nakatulong sa bottom line mo, nakatulong sa income mo, nalagay mo pa in a productive sense dahil hindi ka gumagasta, natututo ka, masaya ka. Diba? I think it's all a matter of consciousness. A lot of people just go through life without being conscious of what they're wasting, of what they're missing out on. So, minsan, lahat ng mga bagay na yan, lalo na if you're not within a good community. Kasi maganda yung may community ka eh. Pag may community ka na nagkakaroon ka ng wake-up call from time to time. Pag wala kang community, you're on your own, you always think what you're doing is correct. Diba? So, yan yung mga paraan kung paano tayo mas magiging responsable, paano tayo mas magiging, more of an achiever rather than a spender. So, speaking of community, mga ka-RFF, we have an official Facebook community, which is Ramver Community Online. So, when it comes naman dun, everyone, we will be putting the link sa description box as well if you wanted to be more financial literate. And you can also share your insight, ask questions sa ating mga ka-RFFs and other content creator we have here. And even Boss Rex can answer your questions directly. So, Boss Rex, with the topics na we've tackled, do you know a particular person that was able to bounce back like sa debt and sa certain situation na majority of our ka-RFFs and Filipinos is facing right now? Kasi yung iba, baka isip, baka puro sabi lang yan. Meron bang taong totoo bang
was able to bounce back in a certain situation with all of the clients and experiences na you had in the past? Napakarami, Trisha. I mean, I know a lot of people, especially those that gravitate towards us now, na talagang natulungan natin mag-turn around. So, I knew their story. And there are countless number of faces. No? But there's this couple that, are close to me. Talagang hindi lang sila baon sa utang. Super baon sila sa utang. And they never thought they can rise from that. Talagang, yun nga, parang learned helplessness. Alam na nila, yan ang magiging buhay nila till the time they retire. Until they got exposed to all of these concepts. They got exposed to all of these new practices, a better way of thinking. So, challenge nila yung sarili nila to get out of debt. Kasi, as I've said, it's really a decision. It starts out with the decision na mula ngayon, we're going to be on the road to eliminating debt. Ngayon, alam mo, they are multimillionaires. They are multimillionaires and they have been doing very well and they're sharing this with a lot of other people. Now, yan, mag-asawa yan. Meron naman akong isa, kaibigan, talagang baon din sa utang. I mean, he's alone, he's single, kaya nga siya hindi makapangasawa dahil lagi siyang kapos. Lagi siyang wala man lang talagang pangtustos dun sa magiging pamilya niya. So, he really felt he was a loser. Alam mo yung problema nun, yung sinasabi ko kaninang learned helplessness, yung parang alam mo na loser ka and you define yourself as a loser at tinanggap mong loser ka na. Diba? Alam mo, at a certain point, susuko na yan. Talagang let go situation na. Until he realized there is a chance. There is a chance and most of the challenges that they face are challenges faced by everyone else. Na parang hindi lang nila tinitingnan ng tama. So alam mong bottom line, ang nakikita ko, no, these people that I know, they have a thin line that cuts through. And that's a solid community they've joined. So number one, yung couple na sinasabi ko sa inyo kanina, taga-IMG. Yung pangalawa, na sinabi kong single, taga-TRC, Truly Rich Club. So, napasama sila sa mga tamang tao eh. So, what is the common determinant? It's your community, it's your circle. And that's why I tell a lot of my friends and even my children, choose your friends. Because the friends that are going to be in your circle, yan ang average ng magiging resulta mo for yourself. So, if you're able to gravitate towards the right people, you're able to gravitate towards the right habits and behavior, eventually you will imbibe and have the same results as the friends you have. Kasi kayo magkakasama eh. So, kuwi daw tayo sa mga kasama natin lagi. Yung bang, Trisha, mga kasama mo lagi, yan ba yung pwede mong sabihin na nating i-consider na inspiration for your financial life? Kasi kung hindi, kailangan maghanap ka ng bago. You have to be able to challenge yourself. Kasi ako, I think a lot of people know this personally, na kung ako lang, di ba, medyo successful na ako. Pwedeng pumasok sa ulo ko yan. I'm already doing really well. Pero may iba't iba akong grupo where I'm not even just average, I'm below. The kind of wealth that they have, the kind of inspiration they bring to me is immense. So parang, iniisip ko pa, parang bakit sila may ganito, bakit ako wala? So na-challenge ako na, kailangan siguro gayahin ko sila. Kailangan siguro medyo, I should, go through the journey that they did. So na-challenge ko yung sarili ko to go even higher. Hindi yung happy na ako where I am. And I can tell you, a lot of people will eventually be happy being in my place. Pero, ang temptation is not to stay there and sabihin na nating plateau in terms of our, drive towards financial abundance. Kasi there are other people to help. So how can you help if you don't have enough? So, the thrust is to do a little more, to do better, para may pang-contribute ka sa not so well-blessed as you are. I think maganda rin sinabi niyo, Boss Sex, na you really have
to be in the right circle. Lalo na kung ano yung firm belief mo. At the same time, kung ano yung gusto mong maging ka. Kasi if you really stay on a circle na alam mong hindi ka mag-grow, hindi ka talaga mag-grow. Pero, Boss Rex, meron din kasing mga example, individual na in a certain group, sila yung mas knowledgeable. Kumbaga, sila yung nagiging parang catalyst. Siya yung nag-share ng knowledge sa circle na yon. Okay lang ba yun? Or is it that person kailangang umalis sa circle na yon na as a leader who influence the people around him or her? Kailangan yung punta sa isang circle na mas may matututunan o mas mag-grow siya. Kasi, example nga po, katulad ko, sa circle of friends ko, wala akong masyadong kaibigan na who is financially literate. But I get to teach them. Pero ako, as a starting financial literate, gusto ko rin magbilang sa circle na mas angat sa akin para mas ma-inspire din ako, as you mentioned ako. Yeah, napakaganda ng example mo, Trisha. And I'll hit it right at the very end, di ba? Siyempre, huwag mong iwan yung grupo mo ngayon kasi ikaw yung catalyst for them. Ikaw yung guide for them. And they will need you. Di ba? However, kailangan may iba ka pa rin grupo. Ako naman, I have a lot of groups where I am the major influencer. Diba? Kasi nga, nakatingala sila sa akin. They pattern many of their decisions on what I have done in my career, in my financial journey. Para sa kanila, ako yung role model. Pero pag laging dun lang ako, sinong role model ko? Maiipit ako, parang pwede ko sabihin sa sarili ko, uy, ang galing ko na, angat na ako. That's wrong, di ba? There is so much to learn in, and then that growth has to continue. So I have to look for other groups. I'm not gonna say I will leave this group behind. No, I have groups like that I still mentor, that I still guide. Pero meron akong groups na medyo nakakaangat naman sa akin where, it's not because nakakaangat sila, wala din akong i-share. Meron din naman. Meron din akong role for them, like there are facets in my life where they can learn from, like the way I've raised my family, the way I brought up my children to my business. Sometimes they get fascinated with that. Pero in terms of real economic value, baka mas nakakarangya sila kaysa sa akin. So it's a give and take thing. Pero watch out for the groups you keep. Watch out for your friends. Kasi nga, as I've said, no, parang sponge ka eh. May mga grupo na ikaw yung nagbabasa. Paano naman pag natuyo ka? Diba? So may mga grupo ka dapat nasalihan na sila naman ang magbabasa sa'yo. Pero the cycle has to continue. Diba? Hindi naman pwedeng basang-basa ka, bigat-bigat mo na, hindi mo naman sinishare sa iba. Wala ka rin chance to learn more. That's a very important analogy. The reason why I call it, the analogy that I have with a sponge is because the sponge will also have to empty itself before it can gain new liquid. Diba? So it's a cycle. Pag wala kang binabato, wala kang space. Wala kang capacity to learn more. Diba? So it's a constant sharing and learning. Diba? Yun ang thrust for the future of any person who'd like to be able to succeed in personal finance. And Boss Rex, is that the reason why years ago why you started Rapper? Of course. That is a personal advocacy that I have kasi alam ko marami, no? In fact, ito, katotohanan lang, real talk nga, Trisha. Diba? Sa negosyo natin, magandang kliyente yung mayayaman eh. Kasi, they have big investments, they give us, better fees, di ba? Pero kung mapapansin mo, lahat ng ginagawa natin, even podcasts like this, nakatutok tayo dun sa hindi nakakaipon, nakatutok tayo dun sa talagang nandun pa sila sa journey of financial accountability na medyo hindi pa ideal, and we want to bring them to the ideal. Bakit? Kasi feeling ko, unfortunately, let me say this, pag ang laging audience natin yung mayayaman lang, we are not going to be fulfilling our mission. The real mission is to be a shepherd for those who are astray. For the shepherd to have value, dapat nandun siya sa mga naliligaw. Di ba?
Doon sa mga mayayaman na, parang ang hirap magkaroon ng value. In fact, minsan nga, nakakakonsensya din na yung pinayayaman natin mayaman na eh. So, we have this natural tendency to make people grow with us and hopefully tayo makapag-angat sa marami sa kanila. Lagi nating sinasabi, our country will not be a prosperous one without prosperous individuals and families. Kaya si Ramper, alam mo naman, sa target natin sa sales, hindi ba? Hindi lang tayo tumatarget ng volume. Madaling tumarget ng volume eh. Pero tumatarget tayo ng number of accounts. And in this particular area, I don't care how much a person has. Every account in Ramper Financials is a life that is changed. Every account is a life changed. So, very important sa atin na nakatutok tayo dun sa mga naliligaw at wala pa dun sa right journey of financial accountability. I think, Scott, yun yung talaga din talaga sa Ramper na, alam yun, we're here to be an inspiration to everyone. Doesn't matter kung anong status mo sa life. Again, as we mentioned, here at Ramper, for as low as 1,000 pesos, you can invest na, which is, hindi na siya excuse for everyone. And here, hindi rin kami namimili na kesyo kung magkano ang ilagay mo, parang tutulungan ka namin. And again, yan nga pala, ma-mention ko lang, no, mga ka-RFF, if you wanted to know about the simplest or the most simple term about investing, we have short form videos available on TikTok and even on Facebook. Just search Ramper Financials. Okay. So, Boss Rex, with your, again, years of experience, what is your worst financial mistake and how did you bounce back from it? Na pwede nating ma-share sa mga ka-RFF natin in order for them to avoid. Naku, napakagandang tanong yan. Because one of the biggest financial mistakes that I have actually, nakaduktong pa rin sa utang. Nagpautang ako ng kaibigan. One of the biggest, and kasi big money din kaya biggest, di ba? Sometimes you think you're helping. Sometimes you think you're in a situation where you can make a difference, pero counterparties aren't as responsible. Sometimes counterparties hindi naman pala ganun ang pananaw sa buhay. So, hindi lang sa hindi ako nabayaran, syempre, it's the angst, no? It's the parang naging jaded ka. Kaya tuloy rin, kasi siguro may mga mas deserving na mga ibang kaibigan na pautangin, pero ako ngayon, parang allergic na ako magpautang. Kasi nga, there's this person that we try to help and it has, really boomerang on us, as a company, as a couple, na, di ba, parang ang hirap agulin. Papansin nyo, sa Pilipinas lang to yung ikaw ang tumulong, ikaw ang nagpautang, pag naningil ka, ikaw pa masama Diba? Yun ang nakakaano sa lahat. Ikaw naniningil, nahihiya ka pa. Diba dapat? Sila ang mag-volunteer and then So, hindi lang sa tinakbuhan kami at hindi binayaran. Diba? We actually filed a case. At because of this Philippine justice system, natalo pa kami. Clear na clear ang ebidensya, clear na clear lahat. Natalo kami. So, how do I bounce back from that? It's a very expensive lesson. It's a deep wound, an expensive lesson, but it's a good lesson. Siguro nga, baka kaya ganun kalalim yung sugat na naiwan para talagang matuto ka. Diba? Kasi before that, we've been more, sabi nga natin, very open kami to people who borrow from us. Now, we've closed all potential windows on anything kasi it doesn't help. In fact, ang feeling namin, nakasira pa dun sa taong yun. Kasi nagbago siya. Mabait siya. Actually, bago siya umutang sa amin, mabait siya. Pero dahil nga influence siguro ng mga kaibigan niya, di ba? Hindi na kami nabayaran at medyo naging ganun pa siya in terms of pag-uugali. So,
we didn't help, we actually made him worse. With what you mentioned, Boss Rex, I think marami ding mga ka-RFF ang naka-experience nun. Kasi I think you're the type of person na not took advantage talaga. Na hindi porket meron ka, of course, nakatulong ka na nga, tumulong ka na nga, kayo pa yung nadihado. But with this one po, Boss Rex, meron din po kasi akong kilala personally that like close to my heart na had the same experience with what you had na nagpautang, sila pa yung nilubog, tapos parang pamilya pa po nila yung nadihado. Parang sila pa yung aka nanakawan na kung sana yung pera na yun, inalaan na lang sa pamilya, na, tumulong ka na nga ng kaibigan mo, tapos wala parang until now, they're in debt. And we all know naman na debt and the interest keeps on piling up. But with that one, Boss Rex, of course, it's very as you mentioned, it's an expensive lesson. Pero for a common Filipino, ano po yung kailangan nilang gawin? Like, a simple advice na just earning enough. Paano sila makaka-bounce back with that expensive debt? Well, ako naniniwala ko the blessings can come from somewhere else. Since ito, tinakbuhan ka na, medyo ginawa ka na ng masama, I think the prayer is that God gets me something else, a better deal somewhere. Diba? Mas mabuti pa, kasi ang mangyayari dito, yun nga it's a deep emotional wound, parang ang idea is na isahan ka. Diba? And when you parang don't rise above from that, then pati yung pakikipagkapwa-tao mo, pati yung pakikisama mo sa iba, hindi tainted. You will be less trusting, you will be thinking the worst out of your colleagues, out of other people, which is unfair because this person did it to you. Other people might not be like them. So, kailangan tanggalin natin yung emotion na yun. So, I guess, it's to move forward. The lesson is learned. It's there. If you cannot recover from it, recover it somewhere else. So, kailangan lang, that lesson, how expensive it is, will have to drive you towards regaining or earning it back through some other purpose, through some other means. Kasi, pag pinipilit mo na, maiinis ka lang, magagalit ka lang, and that kind of an emotional burden can stay with you. And when that happens, parang ikaw may dala ng problema. Siguro yung taong tumakbo, yung taong hindi nagbayad, baka masaya pa nga yun ngayon eh. Hindi ka na naaalala, samantalang siya naaalala mo. Diba? So kami, ganon, parang we'll keep our distance, we will say that it's a lesson really learned, and we move on. And let's just say, pick up the pieces and stand up to them. Actually, Boss Rex, no, ang ganda nung sinabi nyo kasi nga, common na naranasan ng Pilipino at the same time, yung emotional damage talaga yung minsan mas nangingibabaw, lalo na if it's really a trusted friend. And mapunta lang tayo, Boss Rex, itong shirt na suot ko, which is Anchor, everything that truly matters. For you, what came into your mind na isa siya sa, like, let's say, best quote na laging ginagamit ng mga ka-RFF natin? What does it truly mean sa inyo? Ako kasi saving money, investing money, making money grow has to have a purpose. Kasi tayo dito sa Rampart, tinuturo natin, purpose-driven tayo. Diba? We say, try to expand your earning potential, limit your lifestyle, then accumulate what you can keep, enjoy what you do, and then very importantly, always get anchored on purpose. Kasi alam mo, lalo na ang pera, in the end, I've seen this through my decades of involvement in money and wealth management. Money by itself is not an end. Diba? So gusto mo ngayon magkaroon ng importance or kahihinatnan yung ginagawa mo. The only way to do this
is to anchor it on people you love, people who are important to you. Because in the end, wealth, if it's not shared, is nothing. Diba kung ikaw lang, diba? Mayaman ka, magiging masaya ka ba nun, diba? Parang when you're looking at people you love, when you're looking at people special in your life, you will never want more of motivation, inspiration. It can never be one thing kasi puno ka ng motivation and inspiration. Why? Because you're doing it for people you love. Pag ganun, sky's the limit eh. Pero pag ikaw, sarili mo lang, ang daling maging, marami sa ating mga ka-RFF, I'm sure, kung kayo-kayo lang, okay na eh. Diba? Tama na eh. Pero if you're thinking, you want the very best for your loved ones and your family, kulang pa, diba? You will always want more. So, when you say you will always want more, that purpose changes everything. Kasi you're not doing it for yourself. You're doing it for others. And when you do it for others, you become a blessing magnet. You become that instrument where wealth flows. Kasi pag it stops with you, ano yan eh, parang it's almost like when you have it in your grasp, it will never flow. Flow happens when you're just used as an instrument for abundance of others. So, kailangan important yun. So, use it for purpose. So, ako dati, sinasabi ko para sa pamilya ko, para sa mga anak at wife ko, yun. Pero in the end, pati pala yun kulang. So, dati, inaano ko, parang, help me provide the very best for my family. Then it became loved ones. Expansive na yon. Diba? We talked about parents, brothers and sisters, family, core, diba? Pero kailangan pala, may pangatlo. Family, loved ones, and other people who need me. I might not know them, I don't even see their faces, but they might need me. Like ito, why are we doing this podcast? Because there are people who might need us. This can be a game changer for someone out there. And in that particular part of their journey, pag tinamaan sila ng tama, they can have a change for their lives and we make a difference for them. So that for me is very important, purpose. So anchor everything you do on what really truly matters. Because in the end, ano ba legacy mo? Gen Z ka, Trisha. So kailangan pag-usapan. May significance kaya kayo. Kasi alam nyo, sorry, ang dami kong kausap na Gen Z. They want to make a difference in the world. They want to change the world. Pero ayaw nila magtrabaho. So, medyo may problema tayo, di ba? So, you want to have that as a purpose. So, what do you do? Where do you make a difference? Kaya ako, ayaw ko naman lumaki ulo mo, but very early in your life, you're making a difference to people. I've seen your TikTok posts. I've seen your short videos. I'm sure may tatamaan dyan. With all of the thousands that have watched you and listened to you, I'm sure may mga natulungan ka na dyan. So, bali, Boss Rex, anchor everything that really matters. It's really close to your heart. It's like your personal mantra na you're sharing to other people as well, not just sa family. Which is, I think, very evident naman na you've mentioned that's also core reason why you started Rapper. Again, everyone, sa ating mga RFF, if you wanted to purchase the shirt that I'm wearing, we have 5 designs available on our TikTok shop. Again, we will be putting the link in our description box. So, mga RFF, maraming Pinoy ang hirap mag-ipon hindi lang sa kakulangan ng pera, kundi dahil sa mindset, lifestyle, and culture. Madalas iniisip natin na hindi naman kayang tinatanggap lang natin. Pero pwede naman talaga if you pay yourself first, iwas sa utang at matututong maghintay sa tamang oras para mag-enjoy. Ang pag-ipon, nagsisimula po sa mindset. And sa dami ng key takeaways and points na sinabi ni Boss Rex, di ba? Mga RFF, kung natamaan man kayo, pasensya na po. Pero ayun lang ay ang katotohanan galing mismo sa ating Boss Rex Mendoza.
And this one, enjoy the right things today. Enjoy the right things so you can enjoy the right things tomorrow. So again, Boss Rex sa ating Ramper Financial Studio, no? This is our first pilot episode. Everyone, mga ka-RFF at sa mga bagong audience natin, I hope meron kayong natutunan for today. Please like, subscribe, and share your insights sa ating comment section down below if ano yung natutunan or saan kayo mas natamaan. Again, everyone, this is Trisha, your host for Ramper Studios, and thank you again, Boss Rex, for being our first guest sa ating Ramper Studios. Again, thank you so much, everyone.